Sa isang malawak na espasyo ng katedral, nagkikita-kita ang mamamayan upang magsaya para sa pagdiriwang ng kahangalan na isinasagawa sa loob ng isang araw taon-taon. Taong 1482, nang itanghal si Quasimodo, ang kuba ng Notre Dame bilang Papa ng Kahangalan. Dahil sa taglay niyang labis na kapangitan. Narito na siya! Ang Papa ng Kahangalan! Nang araw na iyon, iniluklok siya sa trono at ipinarada palibot sa ilang lugar sa Paris sa pamamagitan ng pangungutya ng mga taong naroroon na nakikibahagi sa kasiyahan. Naroroon si Pierre Gringoire, ang nagpupunyaging makata at pilosopo sa lugar. Hindi siya naging matagumpay na agawin ang kaabalahan ng mga tao sa panunood ng nasabing parada. Malaki ang kanyang panghihinayang sapagkat wala man lang nagtangkang manood sa kanyang inihandang palabas. Habang isinasagawa ang mga panunuya kay Quasimodo, dumating ang paring si Claude Frollo at ipinatigil ang kaganapan. Inutusan niya si Quasimodo na bumalik sa Notre Dame na kasama niya. Sa paghahanap ng makakain, nasilayan ni Gringoire ang kagandahan ni La Esmeralda, ang dalagang mananayaw. Ipinasya niyang sundan ang dalaga sa kanyang pag-uwi. Habang binabagtas ni La Esmeralda ang daan, laking gulat niya nang sunggaban siya ng dalawang lalaki, sina Quasimodo at Frollo. Sinubukang tulungan ni Gringoire ang dalaga, subalit hindi niya nakaya ang lakas ni Quasimodo kung kaya't nawalan siya ng malay. Dagli namang nakatakas si Frollo. Dumating ang ilang alagad ng hari sa pangunguna ni Phoebus, ang kapitan ng mga tagapagtanggol sa kaharian. Dinakip nila si Quasimodo. Samantala, hating gabi na ng pagpasyahan ng pangkat ng mga pulubi at magnanakaw na bitayin si Gringoire. Lumapit si Esmeralda sa pinuno ng pangkat at nagmungkahing huwag ituloy ang pagbitay sapagkat handa siyang magpakasal sa lalaki sa loob lamang ng 4 na taon. Mailigtas lamang ang buhay ni Gringoire sa kamatayan. Nang sumunod na araw, si Quasimodo ay nilitis at pinarusahan sa tapat ng palasyo sa pamamagitan ng paglatigo sa kanyang katawan. Matindi ang sakit ng bawat latay ng latigo na ipinapalo sa kanyang katawan. Iniisip niyang dahilan ng kanyang pagdurusa. Ang lahat ng iyon ay kagustuhan at ayon sa kautusan ni Frollo, na kailanman ay hindi niya nagawang tutulan dahil sa utang na loob. Kasabay ng sakit na nadarama niya ay ang matinding kirot na nalalasap sa bawat panghahamak sa kanya ng mga taong naroroon. Nagmakaawa siya na bigyan siya ng tubig, subalit tila bingi ang mga taong nakatingin sa kanya, na ang tanging gusto ay lapastanganin at pagtawanan ng kanyang kahabag-habag na kalagayan. Dumating si La Esmeralda. Lumapit at binigyan ng dalaga ng isang basong tubig si Quasimodo. Pinainom siya. Samantala, sa di kalayuan ay may babaeng baliw na sumisigaw. Tinawag siya ng babaeng, "Hamak na mananayaw!" at "Anak ng magnanakaw!" Kilala ang babae sa tawag na Sister Gudule. Siya ay pinaniniwalaan na dating mayaman, subalit nawala ang bait nang mawala ang anak na babae. 15 taon na ang nakalilipas. Makaraan ng ilang buwan, habang si La Esmeralda ay sumasayaw sa tapat ng Notre Dame at pinagkakaguluhan ng maraming tao,
Napagawi ang mata ni Phoebus sa mapang-akit na kagandahan ng dalaga. Nang mapuna nila Esmeralda si Phoebus, ay napaibig dito ang dalaga. Tila siya nawalan ng ulirat nang kanyang marinig ang paanyaya ng binata na magkita sila kinagabihan upang lubos na magkakilala. Si Frollo ay nakatanaw lamang mula sa tuktok ng Notre Dame at nakaramdam ng matinding panibugho sa nasasaksihan. Ang kanyang matinding pagnanasa kay La Esmeralda ang nag-udyok sa kanya na talikuran ang Panginoon at pag-aralan ang itim na mahika. Mayroon siyang masamang balak. Nais niyang bihagi ng dalaga at itago sa kanyang selda sa Notre Dame. Nang sumapit ang hating gabi, sinundan niya si Phoebus sa pakikipagtipan kay La Esmeralda. Habang masayang nag-uusap ang bagong magkakilala ay biglang may sumunggab ng saksak kay Phoebus, ngunit mabilis ding naglaho ang may sala. Hinuli ng mga alagad ng hari si La Esmeralda sa pag-aakalang siya ang may kagagawa ng paglapastangan sa kapitan. Matapos pahirapan sa paglilitis, sapilitang pinaako kay La Esmeralda ang kasalanang hindi niya ginawa. Pinaratangan din siyang mangkukulam. Siya ay nasintensyahang bitayin sa harap ng palasyo. Dinalaw siya ni Frollo sa piitan at ipinagtapat ang pag-ibig sa kanya. Nagmakaawa ang pari na mahalin din siya at magpakita man lang kahit kaunting awa ang dalaga. Subalit, tinawag lamang siya ni La Esmeralda na tiyanak na monghe at pinaratangang mamamatay tao. Tumanggi siya sa lahat ng alok ni Frollo. Bago ang pagbitay, iniharap si La Esmeralda sa maraming tao sa tapat ng Notre Dame upang kutyain. Napansin ng dalaga ang anyo ni Phoebus kaya isinigaw niya ang pangalan ng binata. Si Phoebus ay nakaligtas sa tangkang pagpatay sa kanya. Tumalikod si Phoebus na tila walang narinig at tinunto ng bahay ng babaeng kanyang pakakasalan. Ilang sandali dumating si Quasimodo galing sa tuktok ng Notre Dame patungo kay La Esmeralda gamit ang tali. Hinila niya pa itaas ang dalaga patungo sa katedral at tumatangis na isinigaw ang katagang Santuario! Si Quasimodo ay napaibig kay La Esmeralda ng araw na hatiran siya ng dalaga ng tubig sa panahong wala man lang magnasang tumulong sa kanya. Matagal na niyang pinagpaplanuhan kung paano itatakas si La Esmeralda sa naging kalagayan ng dalaga. Batid ni Quasimodo na ang dalaga ay mananatiling ligtas hanggat nasa katedral. Sa mga araw na magkasama ang dalawa, mahirap para kay La Esmeralda na titigan ng pangit na anyo ni Quasimodo. Di nagtagal, naging magkaibigan ang dalawa. Lumusob sa katedral ang pangkat ng mga taong palaboy at magnanakaw. Sila ang kinikilalang pamilya ni La Esmeralda. Naroon sila upang sagipin ang dalaga sapagkat narinig nila na nagbaba ng kautusan ang parlamentaryo na paaalisin si La Esmeralda sa katedral. Samantala, inakala naman ni Quasimodo na papatayin ng mga lumusob si La Esmeralda. Kaya, gumawa siya ng paraan upang iligtas ang dalaga. Malaking bilang ng mga lumusob ang napatay ni Quasimodo. Habang nagkakagulo, sinamantala ni Frollo na makalapit kay La Esmeralda. Nag-alok siya ng dalawang pagpipilian ng dalaga, ang mahalin siya o ang mabitay. Mas pinili ni La Esmeralda ang mabitay kaysa mahalin ng isang hangal na tulad ni Frollo. Iniwan ni Frollo ang dalaga na kasama ni Sister Gudule. Labis ang pagkamangha ng dalawa nang mabatid nila na sila ay mag-ina. Nakilala ni Sister si La Esmeralda dahil sa kwintas na suot ng dalaga. Ito ang kanyang palatandaan na suot ng kanyang anak bago mawala.
Ninasa ni Sister Godul na iligtas ang anak, subalit huli na ang lahat. Dahil pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang mga kawal at dinakip sila Esmeralda. Napatay si Godul ng mga kawal sa pagtatangkang pagliligtas sa anak at binitay naman si Esmeralda. Nang mabatid ni Quasimodo na nawawala sila Esmeralda, tinuntun niya ang tuktok ng tore at doon hinanap ang dalaga. Sa di kalayuan, napansin niya ang anyo ng dalaga. Sila Esmeralda ay nakaputing bestida at wala ng buhay. Naantig siya sa kanyang nasaksihan. Labis na galit ang nararamdaman niya kay Frollo na noon pa man ay batid niya na may matinding pagnanasa sa dalaga. Nawala sa katinuan si Quasimodo. Nang mamataan niya si Frollo, hinila niya ito at sa matinding lungkot na nararamdaman ay inihulog niya ito mula sa tore. Ang paring kumupkop sa kanya. Inihulog niya sa kamatayan ang taong naghatid ng pagdurusa sa babaeng kanyang minahal. Habang nakatitig sa wala ng buhay na katawan ng dalaga, sumigaw si Quasimodo, "Walang ibang babae akong minahal." Mula noon, hindi na muling nakita pa si Quasimodo. Matapos ang ilang taon, nang matagpuan ng isang lalaking naguhukay ng puntod ang libingan nila Esmeralda, nasilayan niya ang hindi kapanipaniwalang katotohanan. Nakayakap ang kalansay ng kuba sa katawan ng dalaga. At darating ang